Unang katanungan, name one or two of your major childhood experiences which have influenced or shaped you as a person. Wow. Nung second year high school po ako, nasa Ateneo ako, it was a dream of a lifetime, makapasok sa Ateneo. Bumaba ang values ko, sumama ako sa mga barkada, imbis na mag-aaral, nag-exam. Kaya nangyari, bumaksak ako. I had to repeat the year. Okay. Jahe to the Pope. Magandang kaalaman niyo. Kaya I had to go to Manila, bakasyon. Sumakay ako sa bus, pabalik. Hindi ko alam kung ano sasabihin ko sa tatay at nanay ko. I was so embarrassed. Siyempre, my mother was livid, my father was quiet. And then, pagbalik namin, kinausap namin yung principal, si Father King. That next school year, hinatid ako ng tatay ko. Sabi niya, mag-aral ka, kung hindi ka masyado magaling sa eskwela, be a leader. From then on, I became class president of my class at umasenso na ako. Yun. Yun po ang nag-udyok sa inyo. Yeah. Second question, what would you consider would be your most trying, pinakamasakit na karanasan sa buhay at ano po ang natutunan nyo dito? Marami yan. First, when my father was assassinated, you ask yourself, yung tatay mo, pinanganak, ang tatay niya Amerikano, nanay niya Pilipina. Yung kanyang kapatid, 4. Lahat ng kanyang kapatid, 4 ang Amerikano. Siya, pinili niya mag-Pilipino. Nagsilbi siya sa Olongapo po, nilabanan niya yung mga corrupt for 3 years. Kinuha niya yung Olongapo po sa Amerikano, hawak ng Amerikano yan. Hindi kami binigyan ng eleksyon. Nung maging mayor siya, every year, 3 taon, hinahagisan siya ng Granada sa unang taon. Pangalawang taon, sinunog na naman yung sinapunan naman siya ng Granada habang lumalaban sa sunog. Pangatlo, finally, hinabol pa siya sa zigzag, sinunog yung bahay namin. Ayaw namin siya palabasin. Nasa Manaulang ka po kami, sinunog sa Maynila yung bahay namin. Pangatlo, binaril siya. Lahat yan, pinapalabas ang preso para patayin siya. Nung mamatay siya, I could not accept it. I had to leave my job in Procter & Gamble. Mabigat yan. Sabi ko, naglalaban sa kalooban ko, babawi ba ako? I knew who the masterminds were. I decided to go to law school instead. At since that time, palagi ko pinaglalaban yung mga pinapas lang dito. Kahit ano nasa Senado ako, akong pinakamaraming privileged speeches sa Senado doon sa mga pinapas lang. Pangalawa, nung umalis ang base, nung tamaan kami ng Pinatubo, ginugunaw na ang mundo namin. Imagine, araw naging gabi, umuulan ng abo, umuulan, bang nagsama yung abo sa bubong at saka yung tubig, parang mabigat na semento, bumabaksak. Iniyuyuyo kami ng earthquake every 2 minutes. Nailabas namin yung mga AITA 3 days ago sa Pinatubo. Dinala namin sa Olongapo. Sabi ko, bumabaksak na. Makatingin sa akin lahat ng tao. At ang sabi ko, Lord, kung kukunin niyo ako, kunin niyo na ako, I'm ready. Pero sabi ko, don't make me look bad. I have to lead well. So, anong nangyari, nilabanan namin. I told the people, lalo sa mga barangay captain, nakaradyo kami, pakitin niyo lahat sa mga tao sa bubong, magdala kayo ng pala, at magdasal kayo sa taas, at habang nagdadasal kayo, pagpapalahin kayo ng Diyos. Pinagpala nga sila, nabuhay lahat. Yeah. Pangatlo, po yan. Okay. pinaalis yung base. Pinaalis yung base, sabi ko, kukunin namin. Hindi kami nagalit doon sa mga nagpaalis ng base. Kinuha lang namin yung batas, ako nag-lobby. Nung makuha namin yung base, sabi ko, magpo-volunteer tayo. Hindi natin ibibigay kahit kanina ito. Bibigyan natin ito sa mga tao. Kayo, ang tiga rito, pag ninakaw yan, wala nang pupunta rito. Alam niyo, nagtagumpay kami dyan sapagkat yung mga tao, binantay yung bahay, naglinis sila, pinakatakbo yung kuryente nang walang bayad. Mga estudyante galing sa ibang bansa, dumating, magna cum laude, nagtrabaho doon na walang bayad. Ngayon, ang Subic, 200,000 jobs. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Yun. Pagka po ganyan, mayroon kayong mga mahihirap na kailangan tahakin, sino po ang unang-una nyong mga linalapitan para sa guidance o gabay para sa inyong mga desisyon? When I came here, as when there are these decisions to be made, I go back. Trust in the Lord with all thine heart. And lean not into thy own understanding. Okay. In all thy ways, acknowledge Him, and He shall lead you to thy path. Siya muna. And then I talk to my people. I talk to everyone, and I listen. But I make the decision. And when we make the decision, we follow that. Yun ang gagawin namin. Okay. Next. Ano po ang
nakikita nyong top 3 problems ng ating bansa? Well, number one, we have lost our moral stamina. Sabi ni William Howard Taft, nung namatay siya dito, the Filipinos are ignorant and superstitious, and the very few that had any education that deserves the name were but a few politicians who had nothing but their personal interest to gratify and no moral stamina whatsoever. Madali tayong bumigay. Lagi tayong bumibigay. Pangalawa, yan ang nagdulot ang problema sa korupsyon. At yan rin ang nagdulot sa ating hindi marunong mag-discern because our education na pabayaan natin. We used to be number 1 in Asia sa education. Nakantay lang tayo sa India. Ngayon, umabot na tayo sa Tanzania at Zambia. Ang health natin napakasama. 7 out of 10 Filipinos die without a doctor. At walang dentista ang mga bata, walang doktor ang mga bata, ang mga doktor nagiging nurse. At ano nangyari sa atin? Wala tayo. And then food security is very bad, and then the war in Mindanao continues. Okay. Should you become president of the country, what concrete steps are you going to do to solve your number 1 problem, which is moral stamina? I will lead by example. Tulad na sinabi ko, Subic, pag nakita niyo ako nagnako dito, pag nakaw na kayong lahat. Parang nakakatakot siya. Ha? Ano? Huwag ka matatakot. Hindi naman nagnako ang mga Subic people eh. Hindi na nako ang Subic. Kaya dumami ang investor. Can you imagine, magbabolunteer ka ba pagkakurap yung pinagbabolunteer mo? Pupunta ba ang negosyo kung mga walang yan tao? Malakas sa Subic ngayon, there are 200,000 jobs. Kaya okay. Number 2, sa education. Paano matututo ang bata kung ang panayang pasiklab natin sa mga building lang na eskwela? The problem is in teaching. 8 oras ang teacher sa klase, ituro ng reading, writing, arithmetic, at saka reasoning. Pag naturo yan, 8 oras yung values na pupunta sa kanya. Bayaran mo ng wasto ang teacher. Sa Singapore, ang sweldo, 120,000. Dito, 40,000 pesos. Kaya mo sa bato, ibabayad ko sa teacher, whether you like it or not. 40,000 ang sweldo ng teacher. Para sa ganon, lahat na magagaling na teacher na gumagraduate, magtuturo sa mga bata. Ang doktor, babayaran ko ng 50,000 para pupunta sila sa provincial doctor. Para sa ganon, may bayad. Hindi 25,000, 50,000. Dentista, 50,000. Nurse, 25,000. Now, mukhang pera ba yan? No. It's just the reality that if you really care, bigyan mo talaga ng tapat sapagkat kailangan may gagamot sa probinsya. Number 3, sa Mindanao, Guerra. It's the oldest simpering war in Asia. Ako nagpunta dyan, nung kinidnap ni Albader Parad yung mga hostages namin, nung papatay niya, sabi ko sa kanya, hindi ko na mapatay sa sundalo, ayaw pumayag. 7 na namatay sa kanila, galit sa iyo. Pag pinatay mo yan, sabi ko sa kanya, 3 buwan pa lamang, mamamatay ka na. The whole world will go after you. At pag namatay ka, ito ang pangako ko sa iyo. Sabihin ko sa iyo, papaalalin ko lahat yung mga anak mo para hindi sila magkaganon sa iyo. Para sa ganon na magkaroon sila ng liwanag. Okay. Ano nangyari? Binigay sa akin lahat yung hostages. Sa tingin ko, ang problema sa Mindanao is we don't care about it. They were the first ones to beat Spain. Hindi natin sila pinansin. Ginawa natin moro-moro, kalaban natin ng moro. You go to Cebu, yung mga teachers, hindi ko man examine. Na-report ko yan, nagpunta ako doon. You go there, yung prutas, 5 pesos, 1 pulutong ng mangosteen. Anong ginawa ko? Kinuha ko yung C-130, nilagay ko doon, nabenta. Kung akong presidente, kukuha ko ng barko, kukunin ko lahat yung prutas, sige, baba nyo yung armas nyo, magtanim na kayo, at lalagay ko kayo ng eskwela, lalagay ko kayo ng ospital. I will respect, understand, and accept. What 3 specific steps are you going to take to solve the problem of graft and corruption? I will not pardon anybody. That's short and sweet. That's right. Ito kayo sa Taiwan, nakakulong yung presidente ng Taiwan ngayon, pati asawa niya, pati manugang niya. I was the first one to say, you should have never pardoned Erap Estrada. You should have put him to jail. But I would have let him go after 2 years, kung matino siya. Ano ginawa natin? Pinakita natin sa buong mundo, it's okay. Ngayon tumatakbo pa. Pag nanalo, delikado tayong lahat. Okay. Senator Richard Gordon, maraming salamat po. Okay.